Channel ATV. Magandang araw mga bata! Ako po si Binibining Vilma M. Perlaje, ang inyong guro. Araling Panlipunan 2, Week 2, Kalagayan at Suliraning Pangkapaligiran sa aming komunidad. Module 3, Quarter 3. Sa araling ito, mailalarawan mo ang kalagayan at suliraning pangkapaligiran ng komunidad. Handa na ba kayong matuto mga bata? Ngayon, magkakaroon tayo ng isang pagsasanay. Ano ang ipinapakita sa larawan? Pagtatapon ng mga basura sa ilog o dagat. Ano naman ang ipinapakita ng sumunod na larawan? Pagpuputol ng mga puno sa kabundukan. Ano naman ang ipinapakita ng larawang ito? Pagtapon ng basura sa paligid. Ano naman ang makikita sa larawan? Pagtapon ng basura sa kanal. Ano naman ang ipinapakita ng larawang ito? Hindi paghihiwalay sa nabubulok at di nabubulok na basura. Ngayon, tayo ay magbabalik-aral. Tingnan natin kung may natutunan noong nakaraang aralin. Panuto. Isaayos ang mga letra upang mabuo ang mga salita. Unang tanong, likas na yamang maituturing ang maraming lugar at tanawin sa bansa. Malakas itong atraksyon sa mga turista. Ayusin ang salita. Tama! Ito ay turismo. Pangalawang tanong, pinatatakbo ang mga planta ng kuryente sa pamamagitan ng puwersa ng tubig mula sa talon ng Maria Cristina, lawa ng Caliraya at lakas ng hangin sa Baguio, Ilocos Norte sa pamamagitan ng windmill. Ayusin ang salita. Ano ito? Magaling! Ito ay enerhiya. Pangatlong tanong, ito ang mga nakukuha natin sa mga likas na yaman. Ito ay mga sari-saring kalakal at pagkaing bigay sa atin ng inang kalikasan. Ayusin ang salita. Ano ito? Tama, ito ay produkto. Ngayon mga bata, samahan niyo akong umawit ng isang awitin, pinamagatang Kapaligiran by Asli. Ano-ano ang mga bagay na nangyari sa ating kapaligiran? Tama! Ayon sa kanta, ang nangyayari sa ating kapaligiran ay ang pagkakaroon ng maruming kapaligiran kagaya ng maruming hangin at mga ilog o dagat. Sa inyong barangay, ano ang napansin ninyong problema o suliranin sa inyong kapaligiran? Mayroon pa ba kayong malinis na ilog? Gusto niyo ba ng maruming kapaligiran mga bata? Tama, hindi natin nanaisin ng maruming kapaligiran. Ngayon, tayo ay manonood ng isang kwento na pinamagatang Nang Magtampo ang Ilog. Nagustuhan niyo ba ang kwento mga bata? Tungkol saan ang inyong napanood na video?
Galing! Ang video ay tungkol sa pagtatampo ng ilog. Bakit nagtampo ang ilog? Tama! Dahil sa mga basurang itinatapon dito at hindi pangangalaga sa kanya. Dapat ba natin pangalagaan ang ating kapaligiran? Bakit? Tumpak, dapat natin pangalagaan ang ating kapaligiran upang hindi ito maging suliranin o problema. Ang bidyong inyong napanood ay isa lamang sa mga suliraning pangkapaligiran. Narito ang iba pang suliraning pangkapaligiran. Umpisahan natin ang ating talakayan sa mga tanong na: ano-ano ang sanhi at bunga ng mga suliraning ito? Ano ang maaari nating gawin para sa ating kapaligiran? Bawat komunidad sa ating bansa ay may mga suliraning pangkapaligiran na kinakaharap. Ang mga suliraning ito ay dahil sa kapabayaan ng mga tao sa mundo. Narito ang mga sanhi at bunga ng pagkasira ng mga likas na yaman. Nasisira ang mga likas na yaman dahil sa kawalan ng disiplina ng mga tao sa paggamit ng mga ito. Gaya ng pagtatapon ng mga tao ng basura kung saan-saan. Malaki ang magiging epekto sa kalagayan ng ating kalikasan at kapaligiran kung patuloy na aabusuhin ng mga tao ang kanyang kapangyarihan sa paggamit ng mga likas na yaman. Gaya ng walang habas na pagpuputol ng mga puno sa kagubatan at kabundukan. Hindi rin maaabutan ng mga susunod na henerasyon ang kagandahan at kasaganahan ng mga ito kung babaliwalain ng mga tao ang kanilang tungkulin na pangalagaan ang mga ito, gaya ng pagkakalbo ng mga kagubatan at kabundukan. Narito ang mga sanhi at bunga ng pagkasira ng mga likas na yaman at kapaligiran. Sanhi at bunga. Sanhi. Una, pagtatapon ng basura kung saan-saan. Ang magiging bunga nito ay maruming kapaligiran na maaring makasira sa ating kalikasan. Pangalawang sanhi, pagtatapon ng basura, likido at patay na hayop sa mga ilog. Ang magiging bunga nito ay maruming ilog at dagat, pagkalaso ng mga isda, pagbara ng mga basura, at pag-apaw ng mga ilog. Pangatlong sanhi, pagpuputol ng mga puno at pagkakalbo ng mga kabundukan. Ang magiging bunga nito ay pagguho ng mga lupa, pagbaha dahil wala ng punong sisipsip ng tubig tuwing umuulan. Pang-apat na sanhi, paggamit ng dinamita sa pangingisda. Ang magiging bunga nito ay pagkalason at pagkamatay ng mga isda. Panglimang sanhi, pagsusunog o pagkakaingin sa mga kagubatan. Ang magiging bunga nito ay pagkasunog ng kagubatan, napipigilan ang pagtubo ng mga puno, pagnipis ng ozone layer, at masamang usok. Nararapat lamang na ating palitan ang mga pinutol na puno, protektahan at pagyamanin pa ang mga likas na yaman upang patuloy nating matamasa ang saganang hatid ng kalikasan sa ating pamumuhay at kabuhayan. Gaya ng pagtatanim ng mga bagong puno at paglilinis ng kapaligiran. Bilang isang mamamayan, ano ang iyong maitutulong sa pangangalaga at kalinisan ng ating mga likas na yaman at kapaligiran?
Makatutulong ka kung ikaw ay magtatanim ng mga bagong puno, maglilinis ng kapaligiran, itatapon ang basura sa tamang lagayan, paglinis ng ilog at sapa, at pagtatanim muli ng mga puno sa kabundukan. Bilang isang mamamayan, ang mga nasa larawan ay maaari mong gawin upang makatulong ka sa pangangalaga ng ating kapaligiran. Narito ang ilan pang halimbawa ng mga suliraning pangkapaligiran. Una, climate change. Ito ay ang pagbabago ng klima sa tipikal na nangyayari sa panahon. Halimbawa, ang buwan na alam natin noon ay malamig, ngunit ngayon ay nagiging mainit na. Nagkaroon ng pagbabago sa temperatura ng panahon. Sumunod na suliraning pangkapaligiran ay ang global warming. Ito ay ang pagtaas ng temperatura ng mundo. Kapag ito ay magpatuloy sa pagtaas, ay matutunaw ang mga yelo sa bansang hindi natutunawan ng yelo. Tataas ang level ng tubig sa ating mundo at ito ay maaring magbigay ng panganib sa tao at hayop. Sumunod na suliraning pangkapaligiran ay ang pagnipis ng ozone layer. Ang pagnipis ng ozone layer ay dahil sa labas na carbon dioxide sa ating mundo. Kapag ito ay lalong numipis, tataas ang temperatura sa mundo at lalong magiging mainit na magiging dahilan ng pagkakasakit ng mga tao at hayop. Sumunod na suliraning pangkapaligiran ay ang polusyon. Ito ay polusyon sa tubig, sa lupa at sa hangin. Isa sa mga halimbawa ng polusyon ay ang polusyon sa hangin. Dahil sa mga sasakyang nagbubuga ng usok sa kalsada, pagsusunog ng basura at pagbubuga ng maitim na usok ng mga pabrika. Sumunod naman na suliraning pangkapaligiran ay ang pagkasira ng lupa. Ang pagkasira ng lupa ay maaaring dulot ng kakulangan sa puno, polusyon sa lupa at iba pa. Dahil dito, ay maaaring maapektuhan ang mga halaman. Sumunod na suliraning pangkapaligiran ay ang problema sa basura. Ang problema sa basura ay dahil sa hindi wastong pagtatapon ng mga basura. Ito ay ang hindi paghihiwalay ng mga nabubulok na basura sa hindi nabubulok na basura. Ang mga plastik na basura ay nagdudulot ng pagbara sa mga kanal. Sumunod na suliraning pangkapaligiran ay ang urbanisasyon. Ang urbanisasyon ay tumutukoy sa pagiging urbanidad ng isang lugar mula sa pagiging rural. Ang dating maluwag na kapaligiran, malawak na sakahan, kakaunti ang mga kabahayan, ay nagiging masikip, dikit-dikit ang bahay, pinagtatayuan ng mga gusali at nababawasan ang lawak ng mga pananim. Maaring makasira ito sa kapaligiran. Sumunod na suliraning pangkapaligiran ay ang deforestation. Ang deforestation ay suliraning pangkalikasan kung saan lumiliit ang bilang ng mga puno o kagubatan. Nangyayari ito dahil sa hindi wastong pagputol ng mga puno at hindi rin napapalitan ang mga napuputol na puno. Nasisira ang kagubatan at mula dito, maaring magdulot ito ng pagkabaha at mawawala ang tirahan ng mga hayop. Ngayon, naunawaan niyo ba ang ating aralin, mga bata? Kung gayon, ikaw ay aking susubukin. Tingnan mo at suriin ang mga larawan. Piliin mo sa kahon kung anong suliranin
ang nasa larawan? Suliraning nasa kahon ay pagkasira ng lupa, polusyon sa tubig, deforestation, problema sa basura, polusyon sa hangin. Tingnan ang unang larawan. Ano ang suliraning ito? Tama, ito ay deforestation. Pangalawang larawan. Ano ang nagpapakita ng suliraning ito? Magaling! Ito ay polusyon sa tubig. Pangatlong larawan. Ano ang suliraning nakikita nyo? Tama, polusyon sa hangin. Pang-apat na larawan. Anong suliraning ito? Magaling! Ito ay pagkasira ng lupa. Panglimang larawan. Ano kayang suliraning ito? Tama, ito ay problema sa basura. Ngayon, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Pangkat 1, itala mo. Ang pangkat na ito ay maglilista ng 3 suliraning pangkapaligiran na ating napag-aralan at ipaliwanag kung ano-ano ang maaaring epekto nito sa komunidad. Pangalawang pangkat, dapat mong gawin. Punan ang graphic organizer ng mga dapat at di dapat gawin para mapangalagaan ang ating komunidad. Pangatlong pangkat, iawit mo. Gumawa ng maikling awit tungkol sa pangangalaga ng kapaligiran. Pamantayan sa pagsasagawa ng pangkatang gawain. Una, sumunod sa panuto. Pangalawa, iwasan ang pakikipagkwentuhan habang ginagawa ang pangkatang gawain. Pangatlo, makipagtulungan sa inyong pangkat. Pang-apat, gawin ang cheer pagkatapos gawin ang pangkatang gawain. Nagawa niyo ba ng maayos ang pangkatang gawain? Magaling! Tandaan, Ang mga suliraning pangkapaligiran na kinahaharap ng ating bansa. Una, pagtatapon ng basura kung saan-saan. Pangalawa, pagtatapon ng basura, likido at patay na hayop sa mga ilog. Pangatlo, pagpuputol ng mga puno at pagkakalbo ng mga kabundukan. Pang-apat, paggamit ng dinamita sa pangingisda. Panglima, pagsusunog o pagkakaingin sa mga kagubatan. Ito ang mga pangunahing suliraning pangkapaligiran. Ilan pang halimbawa ng mga suliraning pangkapaligiran? Una ay climate change. Pangalawa, global warming. Pangatlo, pagnipis ng ozone layer. Pang-apat, polusyon. Panglima, pagkasira ng lupa. Pang-anim, problema sa basura. Pang-pito, urbanisasyon. At pang-walo, deforestation. Kaya mga bata, ano ang nararapat mong gawin upang maingatan ang ating kapaligiran? Tama! Pangalagaan ang ating kapaligiran. muli mga bata, ang ating aralin sa araw na ito ay nailalarawan ang kalagayan at suliraning pangkapaligiran ng komunidad. Upang higit kong malaman kung naunawaan ninyo ang ating aralin ngayong araw, magkakaroon tayo ng pagtataya.
Panuto, piliin ng tama kung ang sumusunod na pangungusap ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa likas na yaman at mali naman kung hindi. Ngayon, sagutin natin ang mga tanong. Una, pagtatapon ng basura sa mga ilog, kanal at dagat. Tama, ang sagot ay mali. Pangalawa, pagpuputol ng mga malalaking punong kahoy sa gubat. Magaling, ang sagot ay mali. Pangatlo, ibukod ang mga reusable na basura para ma-recycle ito. Tama, ang sagot ay tama. Pang-apat, pagsunod o pagtangkilik sa mga programa ng barangay para maiwasan ang dengue at maiwasan ang pagbaha. Tama, ang sagot ay tama. Pang-lima, pag-aalaga ng agila at iba pang endangered species sa loob ng inyong bakuran. Magaling! Ang sagot ay mali. Para sa inyong takdang aralin, maglista ng 2 gawain na ginagampanan mo bilang isang mamamayan upang mapangalagaan ang inyong kapaligiran. Maraming salamat mga bata! Sana ay may natutunan kayo sa ating aralin ngayong araw. Paalam! Thank you for bridging with us here on Alex Dax TV. See you next time and happy learning.